natong tanan. Aton gipasalamatan ang Ginoo labaw sa tanan sa preservation nga gihatag sa Dios. I really bless sa mga testimonies labi na sa preservation sa Ginoo. Labi na sa kay Nunong, kay Brad Boy, kag kay Tio. Dili tuyano po ng kay Brad Boy tungod kay iro nagot. Amen. Kung ang Dios wala naghatag o preservation, posibleng hindi makasimba karon si Brad Boy tungod kay may mga posibilidad nga base ko imo makita adto siya sa ospital. Pero ang Dios maayo. Kag sa sini nga kabuntagon, akong gina-welcome ang aton mga bisita, ang aton mga igsuon sa Tamiaw, kadayon ang sa igsuon naton sa Muhon. Tungod kay in every first Sunday of the month, it is what a joint fellowship. Gawas nga may simba ta pagkahapon, ining aton monthly Thanksgiving kag communion, this is what a joint worship in every first Sunday of the month. Kadayon may mga panahon sad nga ang aton mga utod po dito sa Lawis. And yes, of course, sa dili pa ta magsugod, akong ginapangabay ang tanan naton nga mga bisita nga aton sila pabarugon, aton pod sila pangamuyuan, aton kuno sila pabarugon para nga makita naton dira lang mismo sa inyong gilingkuran. Okay. Salamat po kay best friend ni Reyna. Sino ngalan si Niday? Ni Rhea. Sino ngalan niya? Justin. Palangga kagang sa Ginoo. Aton siya pabarugon. Let us pray to the Lord. Amen. Labi na sa aton igsuon pod sa Tamiaw. Kita nga mga taga-simahan, aton ipiyong aton mga mata kag mga muyo ta sa aton mga bisita. Ginoo, wala kami sang iban nga Lord nabatyagan kundili ang kalipay Ginoo. Ginoo, kung nalipay kami, how much more ikaw Ginoo? Kami nagatuo Dios nga bilidhon sa imo atubangan ang kalag sa tao. Palangga nimo ang tao, gihigugma nimo ang tao. Kag mao ang rason o Dios nga imo gipadala ang imo bugtong nga anak alang sa amon kamatayon, nga imo gipuli o Dios aron kami maluwas Ginoo. Lord, madamo nga salamat. Kag ini nga mga igsuon namon, padaygi sila sa kamaturan. Padaygi sila o Dios sa imo tinago nga mga plano. Ikaw ang nasayod silang kasing-kasing. Pero ang amon pangamuyo, i-arrange ang ila kabuhi Ginoo. I-plastar ang ila kabuhi ug labaw sa tanan, madawat nila ang gasa sa kaluwasan o Dios right now in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Lord sa ila Ginoo pagtambong karon kag ang amon prayer not only as a first time but Lord himua kini nga mangin mapinadayonon Ginoo. Kag ang amon pangamuyo Dios, hallelujah, nga ang imo balaan nga presensya magatandog silang kasing-kasing. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagabi. Magalingkod ta kagdayon. Salamat, salamat, salamat labi na sa inyo pagtambong karon. Dili kini aksidente kundi kini tanan plano sa Dios. Amen. Ang aton tun-an sa Hebrews chapter 12 in verse 2, dayon ang Philippians chapter 1 in verse 6. Yes, of course, ini nga gitawag nga topic. Sumpay kini sa amon gitun-an dito sa Muhon, pero karon lantaw naton ang another na sad nga translations kag versions sa Hebrews chapter 12 verse 2. Tungod kay dito sa Muhon, it is almost mga usa ka buwan namon nga gitun-an ang praises nga looking to Jesus. Ang aton topic, fix your life to the one who began and faithfully completed.
Ang Bible naghambal sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ang phrases na pod nga gigamit diri sa NIV nga versions, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Dito sa Cebuano, itutok ta ang aton mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa aton pagtuo og pighingpit niini. Then ang Philippians chapter 1 in verse 6 nagaingon diri, being confident of this, that he who began a good works on you, he will carry it and completions until the day of Jesus Christ. Kini nga verse, dili ko malimot niini kay mao kini ang theme songs namon sa graduations namon sa Bible School. Before kami gihatagan sa mga gitawag certificate kag diploma, mao ni ang key theme songs namon. He who God begins a good works in you, then God faithfully completed. Amen. Ang graduations namon sa high school, ang amon nga gitawag theme songs is If You Hold On Together. Or siguro ang iban po sa inyo nakahinumdum kamo, di ba, sa mga alma maters ninyo. Gawas lang ko na Alzheimer's na kamo karon. Amen. So, dili ko malimot nini tungod kay mao kini ang theme songs namon dito sa Bible School. So, ang aton topic, it is talking about fix your life to the one who began and completely complete your life. Because, brothers and sisters, many believers has a good beginning but a worse ending. Many believers has a good beginning but a worse ending. May mga kabuhi sa mga magtotoo nga ang kabuhi nila nagsugod sa maayo pero natapos sa dili maayo. Si Samson, if you read the Bible, ang iyang kabuhi nagsugod sa maayo pero nahuman nga dili maayo. He has a good beginning but what a worse ending. Ang kabuhi ni King Uzzias sa giwali na tundri, he has a good beginning but what a worse ending. Maayo ang pagsugod niya pero nag-worse ang katapusan sa kabuhi niya. Si Solomon, he has a good beginning but what a worse ending. Kag kita mismo nga mga Kristohanon, let us pray to the Lord nga ang aton pagsugod is maayo, kagabay pa nga mahuman ang kabuhi naton nga nakaplagan, nga nag-alagad sa Diyos. Amen. Even si Demas, he has a good beginning, but what a worse ending, because ang ending sang kabuhi niya, gibiyaan niya si Apostol Pablo og ang ministry nga gipiyal sa iya sa Diyos. Kag ang Biblia naghambal, not only si Demas, it is also makonsidered naton si Judas Iscariote. He has a good beginning, but a worse ending. Gabay pa, nga ini nga mga tao, manginsulundo naton sa kabuhi naton. Ini nga mangin tao, mangin usa kini kasumbanan nga dili naton bagay nga sunon. Mga muyo ta sa Dios, nga ang aton katapusan gabay pa nga makaplaganta diha sa kamot sa Diyos. Amen. Ako nagtuo, ang Biblia naghambal, usa lang ang mapyalan naton, usa lang ang may kasiguruhan, usa lang ang makaamping sa kabuhi naton, ang Dios nga aton gialagaran. Amen. So kini nga verse, according pa dito sa gitawag sa New King James Versions kag sa Cebuano, itutok ta ang aton mga mata ka Jesus. It is looking to Jesus, the author and the finishers of our faith. Dito sa mohon, the phrases as looking to Jesus means not refer with the physical eye, but it is refer to the mind focus on.
Amen. Ang word nga looking to Jesus, meaning ang imo hunahuna o ang imong kasing-kasing, although ara ka sa trabaho, although nagpanakayon ka, although nagpatulog ka sa imong anak, but your mind, it is continually focused to Jesus, and it is what considered looking to Jesus. Not refer with a physical eye, but it is a mind focused on. The priest is looking to Jesus. Yes, of course, it is what an eye of understanding. Tungod ang tao nga nakasabot sa Dios, bisan punggan pa siya pila ka demonyo, ang pangitao niya ang Dios gihapon. And the praise is looking to Jesus. It is talking about the eye of faith. Si Kristo Jesus, sa nagpakita na siya sa iyang mga apostoles, ang absent kag wala diha si Tomas. Gisugin lang si Tomas sa iyang mga kauban. Giingnan siya, Tomas, kung diri ka pa lang, imo unta nakita ang Ginoo. Buhi siya. Nabanhaw siya. Si Tomas mingon, dili ko mutuo, gawas kung dili na kon mahikap ang iyang samad diha sa kilid o sa iyang kamot. Nakita nakon sa akon mga mata nga namatay ang Ginoo. Pagkasunod Domingo, tungod kay si Tomas, nanimba na siya. Kay ang kabuhi ni Tomas, it is on and off. Murag pareha sa Christmas light, anaa na sad, wala na sad. So pagka next Sunday, diha na si Tomas. Sa nagpakita na si Kristo Jesus. Nahibalo si Kristo Jesus sa hunahuna o sa kasing-kasing ni Tomas. Giingnan siya sa Dios, Tomas, aniya ako. Hikapa ako. Sa gihikap ni Tomas si Jesus, o sa gisulti ni Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. Pero human sa to, girebuke siya ni Kristo Jesus. Unsay rebuke siya ni Kristo Jesus, kag kini nga rebuke not only to Tomas, kundi alang sa tanan nga katawhan. Ingna ang imo katapa, dili lang para kay Tomas, kundi para sad kini kanimo. Amen. Unsay gisulti ni Kristo Jesus sa kang Tomas. Ingon pa sa Dios, Tomas, ingnon ko ikaw sa pagkatinuod. Bulahan ka kay nakakita ka kanako, giingnan siya ni Kristo Jesus, Tomas, bulahan ka kay nakakita ka kanako, pero ingnon ko ikaw, Tomas, ang tinuod nga pundasyon sa pagtuo mao kini, bulahan ang tao nga mituo kanako bisan siya wala nakakita. Amen. And that is what we call as the eye of faith. Amen? Nagsimba ta sa Dios nga dili makita, pero gituhuan nimo nga may Dios. And that is the Bible says, you are blessed, brothers and sisters. Kag mao kini ang statement ni Kristo Jesus dito sa kang Tomas. And right now, ang praises na sad nga gamito naton sa Hebrews chapter 12 in verse 2, ang word nga fix your eyes to Jesus. Ang word nga fix means it is to refer what is broken, to make sure and clear. Amen. Praise God, sa nag-flooring na ang music, natandog ang linsa, ingon dayon, i-clear na ninyo, i-fix na ninyo. Amen. Ako nagtuo, ang mga batanon karon, labi na ang mga nag-edad og 30, kahibalo sila sa kanta nga fixing your broken heart. Amen. Hindi ba Blas? Yeah. So the word fix means to refer what is broken, to make sure, and the Bible says is the word to clear. Because sometimes, sa kabuhi naton, sa pagkatinuod lang, I'm very sorry, and this is what the Bible says, sa pagkatinuod lang kita, relihiyoso magyuta kaayo, amen? Na tao magyuta sa Pilipinas, tungod,
ang aton nga nasod. It is only a Christian nations in Asia. Gitudluan ta nga mangin reliyoso, mangin masinimbahon, pero sa klaro nga pagkaistorya ang aton pag-alagad sa Dios way klaro. Amen. Way klaro kag dili sure. Amen. Ay nako nimo katapad, sure ka na ba sa imong kaluwasan? Amen. So, the word fix, amen, the word fix, to refer what is broken, to make sure, and then, to be clear. Abi nyo lang, ang kabuhi naton usa lang. Kag ang kabuhi naton, oportunidad kini. Kag ang kabuhi naton, hindi na mabalik. Amen? Hindi na naton mabalik ang mga inadlaw, hindi na naton mauli ang aton hitsura. Di ba? Linga ang inyong tapad, pila na ang kunot niya sa agtang. Ingan. Hindi na naton mabalik. Amen? So brothers and sisters, tungod kay dili na mabalik ang oras, ang adlaw, ang panahon, ang tuig, ang hitsura naton, ang oportunidad, hindi na mabalik. So, ang importante amo ni, klaruha ang imo kabuhi, mintras ari ka pa diri. Klaruha gyud. And that is the word says, fix your eyes to Jesus. Meaning, gitudluan ta sa Biblia kundi naton iplastar ang aton kabuhi kay nga man dili dago-dago ang aton kamatayon, dili dago-dago or something nagdago-dago ang Dios sa impierno nga padulngan sa tao nga way klaro ang kabuhi. So mintras buhi ka pa, mintras ari ka pa sa oportunidad, baliko naton, hindi na nimo ni mabalik. Amo tong sulti na ninunong sa iyang testimony, kung mabalik pa lang ang pagkabatanon, liwaton na niya. Hindi na siya magsigi og kaon, hindi na siya magsigi og inom. Kung mabalik pa lang, pero di na gyud mabalik. Amen? Ang ato na lang huna-huna, pwede naton mabalik. Pero ang lawas, dili na. O bito na nga baliko na kon, sa pagkatinuod, ari namang kita karon sa kapanahonan nga ang siyensya naton, grabe na kahaitik ayo sa tanan. Why imposible karon sa tao? It is because halos tanan na imbento na. Pero still, man has a limit. Bisan nano pa kaalam sa tao, may limitasyon gapon ang iyang kahibalo. May duwa ka butang nga wala pa nahimo sang tao. Either unsa man siya kaalam nga scientist. Una, ang wala pa nahimo, paano mapunggan ang katigulangon? Kay kung may tambal sini, ang number 1 nga suki, si Bradihinyo. Amen? Uay pasang may nakaimbento sini. Paano mapunggan ang katigulangon? Amen? Wala. Bisanano pa ang imo derma or something, ano man nga nus-nus kag bagnos nimo sa imo nga nawong. Amen? Ingana. Hindi gyud kapunggan. Hindi gyud kapunggan. Amen? Bisan maligo ka pa pirmi gatas, bisan ang imo pirmi ihilamos ang duga sa kamatis, dili gyud kapunggan. Amen? Ha? Lingya ang inyong tapat, nagputi ang ngipon lang gihapon. Lingya na. So amo ning number 1 nga way nahimo. Amen? Dayon,
Ang ikaduha nga way nahimo. Paano mapunggan ang kamatayon? Wala. So inatanan, bagay tama malando, nga bisan ano pa kaalam sa tao, still man has a limitations. Nga, ang Diyos lang, amo ang may gahom sinitanan. Amen ba? Nga naman, let's say sinaaman, may sanla siya. It is amazing sa kainaaman. In the first place, kitudluan siya sa iyang gitawag ulipon nga babae nga Hudyo. Kaya ito nga babae, dito to sa balay ni Naaman, kadayon, yes of course, nangin katabang siya sa sulod sa panimalay. Ay really blessed sa sining nga batanon nga babae, kaya nga, nagamit siya para sa iyang amo. So kita kaha, amen? Iyagisugin lang ang iyang amo, ang asawa ni Naaman. Pagkatuwa ang imong bana dito sa amua, kay may propita dito nga gigamit sa Dios, nga sarang niya maayo ang sakit sa imong bana. So si Naaman nagdumili, it is because gawas nga kontra niyang Israel at the second time, may garbo siya. Amen? So gitulo niya ang iyang garbo, nagkadto sa dito. Pag-abot dito, why po siya giatubang ni Eliseo? Gayng na lang hinuon siya, kaligo dito sa suba sa Jordan. Tuslob ka dito makapito ka bisis. Sumurag na insulto si Naaman, ni Pauli siya. Nga na, kay hugaw baya ang suba sa Jordan. Nga na, murag, parehas ni sa una sa dito pa kami sa Cadiz, daw inang suba diya sa hitalon. Nga na. So, ni Pauli siya. Karon gingnan siya sa iyang asawa, wala may mamakuha sa imo kung imong suwayan. So balik dito, basi pala nga maayo ka. Nibalik siya, nituslob siya kapito. Ang Biblia nagambal, yes, una, naayo siya. Nakuha ang iyang sanla. Ikaduha, amo ni, nabalik sa bata ang iyang panit. Amen? Nabalik sa bata ang panit niya. Ang kuyaw lang, amo ni, kung nabata ang imong hunahuna. Nga na. Dako ng lawas nimo pero nabalik sa bata ang imong hunahuna. Munay kuyaw. Amen? Kuyaw kay na, let's say for example labi, ang lawas nimo parehas kay Brad Chubby. Nya, magmotor si Brad Chubby pero nagpampers. Diba? Diba? So, daw makasiling ka, ang daw dili ang ngayan. Nga na. But praise God, ang makahimo sina ang Diyos lang. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen? So, ang Biblia nagambal, baliko na ton, mintras ari ka pa sa kalibutan. Amen? Klaruha ang imo kabuhi. Kay nga man, di na pwede nga kung maimpirno ka, maluwas ka pa. You must sure your life. Isa lang ang kabuhi naton. Amo ganina nga ako, sa nag-eskwela ko dito sa Siman sa Cebu, sa pagkahibalo ko sa kamatuoran, gibiyaan ako, kaya nga, ang akong gipanagan-an, ang pag-atubang ko sa Diyos. Amen? Mag-ano man lang kung damo ka kwarta, mag-ano man lang kung yes, kilala ka, pero kung maimpirno ka, isa lang ang kabuhi. Ining kabuhi nga usa lang, hindi pagsayangi. Kag hindi pagpatapangi. You must clear your life. You must sure your life. Siguro hagyod kay isa lang ang kabuhi, hindi na magbalik pa ang kabuhi. Sumintras buhi, klaruha. Pod sa aton mga bisita, kitang tanan, you must sure your life. Amo ning word nga fix your eyes to Jesus. Kay nga man, ang Dios manggod may kasiguruhan ang iya nga gitawag promisa. Waay promisa nga magawas kang Kristo Jesus nga way kasiguruhan gawas sa Dios. Amen? Ang Dios naton kung magpromisa siya may kasiguruhan na. So dira nimo iplastar imo kabuhi kay ang tanan nga promisa niya tinuod. Sige sulti niya. Sa pagsulti niya, ako, patyon, ilubong, pero pag ikatulok adlaw mabanhaw ako. Tinuod dili. Tinuod. Walay bakak nga gisulti ang Dios. So kinahanglan, diri nimo pud ipastar ang imo kabuhi.
Nganong iplastar man na imo kabuhi sa walay siguro, kag sa walay tinod. Amo na nga ang Biblia, naghatag sa aton pinaka-nindot nga guidance sa kabuhi, diri na ito ni plastar ang aton kabuhi sa siguro nga gitawag Diyos. Ang siguro nga Diyos, si Kristo Jesus lang. Let's say, ang state diri ni Paul, grabe si Paul, ang iya bitaw burden, parehas sa mga Kristohanon, sa nakonvert siya, ang iya pod kabug-aton sa iyang pamilya. Siguro pod, kamo pod nga mga pamilya, yes, labi na wayta sa Ginoo, hindi na to ni masabtan. Pero ang mga convert na diya sa Ginoo, grabe ang burden sininiya. Inga na, grabing kabug-aton sininiya. Kag amo po ning reason, kang Sister Remy, nga gispent niya ang iya nga effort kag kwarta, kaya nga, it is because sa family niya. Amo po ni si Paul, ang taon na ton si Paula, sa Romans chapter 13 verses 1 to 3, siling pa ni Paul. Mga igsoon, gipangandoy ko sa bugos kong kasing-kasing nga maluwas unta. Amo ni ang aton pud pangandoy. Amo gani na nga ginaludahan naton, ginaampuan naton. Yes, of course, kay nga para sa aton amo ning pangandoy naton. Kay nga naman grabe kasakit sa kamatayon sa usa ka tawo nga wala diha sa Dios. Kay ang Kristohanon nakahibalo na manggod siya sa padulungan sa tawo nga wala sa Ginoo. Amo na nga grabe ang burden niya. Amen. Para po sa mga bisita naton. Amo na nga kasagaran sa aton mga prerequest mga tao kay nga amo po ni ang burden sang Dios. Amo ning burden ni Paul kag amo po ning burden naton. Siling pa ni Paul, mga igsoon, gipangandoy ko sa bugos kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig ka Hudyo og nagampo ako sa Dios alang kanila. Si Paul way na panahon sa pagampo para sa iyang kaugalingon. Ang iyang prayer dito na tanan nakaspent sa iyang mga isig ka Hudyo. Dayon sa verse 2, kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Ang problema amo ni, apan ang ilang pag-alagad, wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Amen? Meaning, gaalagad sila sa Dios, pero way klaro. Amen ba? Aratod sila sa religion, pero hindi sure ang ila kabuhi. Siling dahil sa verse 3. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimog matarong sa tao. Gigamit Ginoo nila ang ilang kaugalingon paagi sa kaugalingon paagi o wala sila musunod sa paagi sa Dios sa paghimog matarong alang sa tao. Siling pa ni Pablo, saksi ako sa ilang pagkamakugihon. Amen? Sa ilang pagkabainiton sa pag-alagad. Pero ang problema kay ang ila pag-alagad sa Dios wala magsukad sa insakto nga kahibalo. Meaning, way klaro nga pag-alagad. Way klaro nga pagsimba. Way klaro nga pagpalapit sa Dios. Either gipamatian ba sila sa Dios o either ang Dios ba namati sa ila or something ang ila ba pagsimba gidawat sa Dios. Nganong way klaro, una sa tanan, wala man nila giplastar pod ang ila kabuhi kay Jesus. Amen. Diin kaha nila giplastar ang ila kabuhi. Ingna ko na imo katapa, diin imo giplastar ang imo kabuhi. Iyan na. So samot nga way klaro. Amen? Amo ng word nga fix your eyes to Jesus means is to refer what is broken, to make sure and clear. Kay kung clear na siya, meaning fixed na. Amen? Kung sure na siya, meaning fixed na. Inga na. Siling dayon, sure ball na. Oh, fixed na. Oh, sige, larga. Amen? Amo na nga baliko na kon. Mintras nga way klaro ang imo kabuhi sa sini nga kalibutan. Yes, of course. Pangabuhi na ton dire, nangita ta sa kinawalad-on na ton. Yes, of course, para sa aton pamilya, inatanan diri lang na sa yuta. Pero most of all,
klaruha ang imo destinasyon, kay nga man, temporaryo ka lang sa sininga kalibutan. Amo na nga ang Biblia naghambal, kung lang taon na ton, like Apostol Pablo, grabe kabugat ang iya desire kag burden. Kay kahibalo siya nga ang iya isig ka Hudyo, yes, mainiton nga nagalagad sa Dios parehas bitaw sa aton sa una, grabe kay ta kami initon, pero ang problema kay way klaro. But praise God, brothers and sisters, tungod kay nakilala naton si Jesus, karon may klaro na ang imo kabuhi. Amen. Bahala na bisan ang naong daway klaro, basta may klaro lang ang imo kabuhi. Amen? Praise God. Second word nga fix. Ingon pa diri sa Biblia, to attach or connect in such way that it will not move or shaken. Amen. Siling ka, i-fix na siya. Kung kabi sa bolt, di ba? Ari si Brother Jaime. So, imo makita, kinanglan, klarohon nimo pag butang, pag-attach, sa dili, mauyog kag maguba. The word fix is to attach or connect in such way that will not move or shaken. Amen. Masahon na to ng Hebrews chapter 12, verse 27 to 28. Unsay gisulti ni Paul. Ang pulong pag-usab, nagpasabot nga ang tanang binuhat, uyogon o kuhaon. Aron kadto lamang dili mauyog, mauray magpabilin. So nagpasabot, there is no such thing as exemption with trials, problems, circumstances. Why exempted sa aton? As being human, kitang tanan, muagi gyud sa circumstansya. Muagi sa problema. Amen? Kinsa diri sa inyo, ang way nakaagi problema, ibayaw inyong kamot. Amen? Dili pwede. There is no such thing as exemption. Everything will go beyond these trials, circumstances, problems, testing sa kabuhi. May mga shakening sa kabuhi. Amen? Amo na ang mga problema na to, that is part of shakening. Pero ang problema, why is it nga ang aton rate karon sa aton panahon nga nung perti kadamo sang may nagahikog, nga kadamo karon sang suicide rate, bisan gani mismo mga batanon, dalaga, ulitaw, dili lang kay ang naghikog mga minyo, makita po naton sa mga ulitaw kag daga. Amen? Arapod sa mga batanon, moingon dayon ang mga lalaki nga batanon, babae, hilakan, hikugan. Mga broken-hearted, mga depressed nga mga tao. Amen? You know, just imagine, may usa ka bana nga grabe ang depression niya tungod kay gibiyaan sa sayang asawa, gibiyaan sa sayang mga anak. Ang depression niya, gikuha niya ang iyang 45, kagdayon, nagpataka na lang siya og pamusil. Why? Because you know sometimes, kung ang tao nga wala siya'y kasandigan sa kabuhi, pag abot sa problema, mauyog siya. Amen ba? Abi mo lang kita nga mga tao sa pagkatinod, bisan reliyoso ka pa, bisan maalamon ka pa, o either unsa man ang professions nimo, maestra ka man, engineer ka man, doktor ka man, o something, ultimo ka nga tao, kung wala ka sa Dios, mauyog ka. Masyakin ka. Amen? Amo nang hinungdan nga may mabuang, amo nang hinungdan nga may mga gitawag ma-depress, may mag-suicide. It is because part na sa usa ka tawo nga wala siya'y kasandigan. Yes, of course, may mga silingan ta nga moingon nga kamo do sa wala man lang sa inyo kay nga man may ara magutagi kasindigan. Why ta nagsulti nga ang Kristohanon why na problema? Why ta nagsulti nga ang Kristohanon why na siya kaagi og discouragement? Ang nakanami lang sa Kristohanon kay nga may kasandigan na siya. Kinsay kasandigan niya? Si Kristo Jesus. Amo na nga panahon sa problema, may kaligon siya, hindi siya mauyog. It is because may Diyos siya sa kabuhi.
Siguro ang kulang lang sa aton, something siguro, may nang imo pangabuhi, ang imong income, ang imong asawa pod may income, imo mga anak, mga maayong lawas. Pero ang problema lang, pag-abot sa problema, yes of course, grabe ang inyo nga gitawag pag-uyog, ang inyo worry kag kabalaka, siguro ang kulang, hindi kay ang kwarta, hindi ang inyong relasyon, ang kulang, si Kristo Jesus lang. Amen? So, ang akong sulti sa inyo, kag ang akong gi-introduce sa inyo, kag ang akong iduso sa inyo, dad-a si Jesus inyong panimalay. Basi amo lang ning kulang. Amen? Bisan kumplituhon ka pa sa gamit, kung wala si Kristo Jesus, everything will come to shaken, mauyog kag yun. Amen? Uy bakod sa aton nga tinuga. Uy ligon sa aton diri sa sini nga kalibutan. Baliko na ton, ang Twin Tower sa New York, sa pagpabarog sa mga tao, nga mga Amerikano, ilag ipakita sa tibok kalibutan ang ilang supremacy. Kaya nga man, ang matagubat nga ilang apilan, mudaog sila. It is a symbol of their supremacy. Subong sila. And then the symbol sa ilang mismo nga nasod, nga sila nga nasod, ligon nga nasod. Pero, gipakita sa ila sa Dios as twinkle of an eye, giguba lang sa mga terorista. Ngaman, wa ay ligon sa sini nga kalibutan. Ang ligon o salang, ang nagimo sa kalibutan nga mao ang Dios. So, dili ka makasulti nga ligon ka. Dili ka makasulti nga bakod ka. No. May kahuyang ka. Amen? Pantob lang ninyong mga lalaki, usay, dagko pa gani naglawas, pero pag abot sa problema, gawawaw gani. Na, hindi ka ligon. So, what you need is Jesus Christ. Amen? Alala taon lang naton ang sumpay diri sa verse 28, unsay sumpay diri sa Hebreos. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingarian nga dili matayog. Magpasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga nakapahimuot kaniya uban sa pagtahod ug paghadlok. Meaning sa way sa aton pasalamat pareha sa pamilya karon nga nagpasalamat tungod kay may Dios sila nga nadawat. Amen. So, amo ning gistate sa ikaduha. The word fix means is to attach or connect in such way that cannot be shaken or moved. Amen? Si Kristo Jesus, ang Diyos naton, amo lang ang dili mauyog. Inabang gistate ito sa Psalms 46. If you read that the Bible, siling pa dito, God is my refuge and God is my strength, a very present help in times of trouble. Therefore, even the earth be removed. Siling padre. Ang Biblia nagambal, ang kalibutan gani mismo uyugon. Amen. Bisan gani ang mga isla, mubalhin dito sa pikas through by means of earthquake. Way ligon diri kay bisan mismo ang yuta nga atong gibarugan pwede ni mapikas paagi sa linog. Walay balay nga gipabarog nga ligon kun linog na kag tsunami ang maglambot. Ang Biblia nagambal usa lang ang dili mauyog si Kristo Jesus. Amen. So kita dira naton i-attach aton kabuhi amo nang phrases nga fix your eyes to Jesus. Na dili mauyog si Jesus. Bisan nano man ang imo problema kabug-atan, still makabarog ka. Hindi sa imong puwersa kag kusog kag abilidad nakabarog ka. It is because of Jesus. Amen. And this is what the second truth as the word fix. Ang Biblia nagambal kung lang taon na ton sa sining nga passage. Ingon pa dito. The relationship between the church and Jesus Christ is not external. Amen? Ang Biblia nagambal, may ara ka inner relationship sa Diyos. Amen? Amo ganin ang Biblia nagambal, ang mga tao nga may inner relationship sa Diyos, bisan walay tao, makaampo siya. Bisan walay tao, makabasa siya. Pero ang mga tao nga tigpakaruning nun, ang pinakanami nga pag-ampo, inang damo may namati. Ang pinakanami nga pangadji, inang daghan ang namati.
Pero ang tao nga may inner relationship sa Dios, muampo ni siya bisan walay tao. Ang amo ni ang gisgutan sa Biblia. So the relationship between the church and Jesus Christ is not external. Because we are believers, we are in the church, which is His body. Natawa lang, ang relasyon naton sa Dios, siya ang ulo, kita ang iyang lawas. That is what the Bible says, that is the inner relationship between the believers and Jesus Christ. And the Bible says, kung lang tao naton, sila yung padre sa notes naton, so there is a vital connections or a living attachment from the Lord Jesus Christ, which is the head and the church. He being the source of life, sustain, protect, nourish, preserve, and directed. Why is it nga si Brad Boy giluwas sa Dios? Kaya nga, there is a living connection. Amen? Nga gibuhi ka pa sa Dios, nga gi-preserve ka pa sa Ginoo. Ako nagtuo, daghan ang naaksidente sa motor nga wala na nakabangon. Amen. Siguro ang problema, hindi ang iyang abilidad sa pag-drive, ang problema, waay siya buhi nga kaangtanan sa Diyos. Amen. Pangutana ang imo katapad, may buhi ka ba nga kaangtanan sa Diyos? Amen? So, the relationship between the church and Jesus Christ has a living attachment and connections with the Lord. Amo na ang reason nga ang Ginoo gina-preserve kaniya, gina-nourish kaniya, and mostly hatagan kaniya og directions. Tudluan kaniya, i-sustain kag i-preserve kaniya. Why? Because you have a living connections with God. Amen ba? So kita mga kaigsunan, although hindi ta kilala sa aton gitawag mga opisyalis sa bantayan, hindi kakilala sa opisyalis sang Lawis kag Santa Fe, but yes, of course, kilala ka sang Dios because you have a living connection with Jesus Christ. Amen? Ang pinaka-importante inang kilala ka sa Dios. Mabito na nga balikon na kon, ang tanang tao binuhat sa Dios, amen? Pero dili tanang tao anak sa Dios. Because you know sometimes God is the maker but not the owner. Ang Dios ang naghimo pero dili siya amo ang tag-iya. Kay nga man, although tanan tao siya ang naghimo pero dili tanan tao siya ang tag-iya. Kay nga man, ang gipanag-iyahan lang sa Dios ang mga tao pod nga nag-angkon nga ang iya Dios amo si Kristo Jesus. Ang mga tao lang nga nagdawat o nag-alagad kang Kristo Jesus. So sad to say, yes, pinakamakasusubo kung ang Dios mingon, palayo kay wala ko nakaila kanimo. Amen. Mas may pa nga ingnon ka sa miyo, palayo, kinsa ka. Mas may pa. Amen. Mas may pa ingnon ka sa inyong kapitan, wala ko kaila kanimo palayo. Pero ang pinakasakit kag di na mabalik, kag di na ma-reconcile kung katapusan ingnon ka sa Dios, palayo kay wala ko nakaila kanimo. Amen. Why? Because kini nga mga tao ang gistit sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 kung aton ipaklik sa kang Shaboy Boy, ini nga mga tao, he has no a living connections with the Lord Jesus Christ. Ang kaluwasan, why ni nagadepende sa imong reliyon? Why ni nagadepende kung ano ang imo nga gitawag pagtulunan sa reliyon? Ang kaluwasan, it is depends by a living connections with Jesus Christ. Meaning, may buhi kang relasyon sa iya. Si Jesus mitubag, mao kini ang tinuod. Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Yatong adlaw daganon niya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nagingilin sa mga yawa og naghimog dagang mga milagro pinagi sa imong ngalan, apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo. So tanan tao gihimo sa Dios pero dili tanan tao iya sa Dios. Amen.
And this is what's sad to say. Why? Because these people has no living attachment with Jesus. Amo nang ang Biblia naghambal, kinahanglan imo gyud makunik ang imo kabuhi diya kang Kristo Jesus. And this is the word fakes. The word fakes means you must to attach and connect to the one who is the beginning and perfecter of your life, sa isa lang ka Diyos nga mao si Kristo Jesus. Patawa lang. Si Pablo sa Acts chapter 9, sugdo naton sa verse 1. Si Pablo, ang iyang ngalan kaniadto Saulo. Ang Saulo nga ngalan meaning ang matinaas taason. It is talking about as a boastful man. Giilisan siya Paul, and then the word fall means it is a humble man. Sa nadawat na niya ang Diyos, ang tao nga matinas taason, amo na ang tao nga mapainubsanon. Sila pa dito sa Acts chapter 9. Niyatong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Grabe si Saulo, grabing paghingabot niya. Ako wala na si Saulo or Paul, pero nagpabilin ang mga espiritu ni Saulo sa padayon nga paghingabot sa mga tao nga iya sa Dios. Sa aton mga silingan, sa aton mga classmates, sa aton mga best friend, sa palibot naton, dili kalikayan nga may mga tao usahay nga naghingabot sa aton, nagyaga-yaga ka naton, and this is what the spirit of Saul. Amen? Kag sa panahon ni Saulo, dili ni kay gitawag yano, pamatyon gyud niya. Kag ang iban ibalhog niya sa bilangguan. Grabe ang iya nga gitawag himo sa mga tao nga nag-alagad kang Kristo Jesus. Ingon pa sa Biblia, niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pare og nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa sinagoga sa Damasco. Ang makahatag kaniadto og permiso ang mga high priest. So dito siya nangayo, dili mayor ang iyang gipangayuan. Ang iyang gipangayuan ang Pangulong Pare. Amo naghatag siya permit. Amen? Agod nga matigayon ang iyang plano. Because this case, it is talking about as religious case. Amen? So ang pare mismo nagtugot sa iya nga patyon ni nga mga tao. Amen? Pamatyon ni. Amo ang naghatag siya og pahanugot. Ang Biblia nagambal. O nangayong mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco nga iyang gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an dito, lalaki o babaye. Huwag na lang gipun-an diri tambok o niwang basta kay mga magtotoo. Amen. Kung nataw ka sa tunga time ni Saulo, usa ka unta sa gidakop niya. Pero praise God, dire ka nataw sa mga 20th century. Ang Biblia naghambal, lalaki o babae o pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco, sa duol siya sa syudad. Sa kalit may kahayag gikan sa langit nga bidan-ag libot kaniya. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Verse 5, kinsa ka ba gito? Nangutana siya. Ang tingog mingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Kinsa ang gipamatay ni Saulo? Kinsa ang iyang gipamatay? Ang mga magtutuo, ang mga nagsimba kay Jesus. Kinsa ang iya gipanakop kag gibalanggo? Ang mga Kristohanon, ang mga nag-alagad kang Jesus. Pero directly, sino ang nasakitan? Sinong nasakitan? Ang mga Kristohanon ba nga iya gipamatay? Ang nasakitan si Jesus. Because there is a living attachment with believers and Jesus Christ. Amen? Amen. Kung malipay ka, malipay ang Diyos. Because there is a living attachment. Amo ning gi-state sa itong Friday, why lang gi-clear, inang word na mystically yun.
Amo ng word nga mystical union, meaning you have a living connection and attachment with the Lord Jesus Christ. Meaning, kung nagsubo ka, mas magsubo ang Diyos kaya nga may attachment na siya sa imo. Kung nagpakasala ka, masubo siya kaya nga may attachment na siya sa imo. Sa Biblia nagambal, kung gibiay-biay ka, gilutos ka, giyaga-yagaan ka, may una nga nasakitan. Although nasakitan ka, pero mas may labaw nga nasakitan. Ang number one nga nasakitan, ang imo Dios nga gialagaran, mao si Kristo Jesus. Amen. Because you have a living attachment. Baliko na kon. Sa bago pa ko na-convert, nagtambong ko sa prayer meeting. Sa balay nila ni Chocardo, mga patay naman to. Dira nag-prayer meeting kay wala may simbahan sang una. Balay lang. Nagsulod ang mga nagupod sa gitawag, papamanto sana, inang manumano nga hulbot. Mga tagapataw. Mga nakainom. Pagsulod dito, gipangamusta dito ang mga babae nga daw binastos. Ingana. Inabang, yaga-yaga nga kamusta. Nga nangatawa sila. Bag-o lang nag-agi. Why pa kami nakahuman? Nibalik gawas ang kaopod kay nangayo na tabang kay ang kaopod nila insigida na stroke yun kag nagbuwa ang baba. Instant yun. Gilayungan na siya sa upat niya kakauban. Ang iya mga kauban na umpawan sa kahubog. Nga, ini manggod ang imo giyagayagaan, he is a living person. Si Kristo Jesus ni. Amo na nga kamo nga Kristohano, nga naghambal ang Biblia, vengeance is mine. Vengeance is mine. Siling pa sa Ginoo, ayaw ka mo pagpanimalos, ako ang manimalos. Kaya nga, siya ang number one nga nasakitan. Why? Because you have a living attachment with the Lord Jesus Christ. Amen? You have a clear and strong connections with Jesus Christ. And that is what the word mystical union. Amen? Amo nang di masabtan sa tao. Kaya nga, hindi magod ni makita. Pero in reality, may Diyos na dili makita nga nagapanglihok. Amen. Daghana nga mga evidences ang ako nakita nga kung may living attachment ka sa Diyos, ang provision, preservation, kag pagtabang, kag panimalo sa Dios ara. Di yun na mahitabo. Amen. Ang usa sa mga gitawag, tiyo namon sa una, sa gihingabot na kami, kay baliko na kon, ang una gyud nga persecutions nga amo na sinitayan, ang gitawag masiling naton rejection. Amo gining number one nga ako na-experiencean, i-reject ka mo sa inyong mga relatives. Rejection yun. Hindi na kamo kilalahon sa inyong mga parente, sa inyong mga silingan, hindi na kamo kilalahon. Ang rejection yun ang akong dayon una nga na-experiencean. Imo mga barkada mo palayo na, ang imo mga silingan, di na, bisan ang imo pa mga tiya, kag mga tiyo, number one ni sila nga i-reject kanila. Amo na ang number one ako nga na-experiencean. Sa gihingabot na kami, usag yun mismo sa mga kilala sang una ni Brad JC na naog dito ka nag-ingon, unsa man, hiposo na mo ni. Kay ang grupo sa mga NPA dito, amo na nanaog. Hiposo na namo ni. Simple lang ni, ilubong malang namo ni nga buhi. Pero, dilayin na. Pasagdi ang Ginoo na lang nga manglihok. Tinuod yun. Dangtan, pila ka mga binuan, iban nga tao amo nagpatay sa iyo.
Why? Because you have a living attachment with the Lord. Amen? Amo na nga, kamo nga mga Kristohanon, ay kamo kasubo, ay kamo kahadlok, ay kamo kabalaka. May buhi ka nga attachment sa Dios. May mystical union kamo nga duwa sa Dios. Kung nasakitan ka, nasakitan ko na siya. Amen? And that is what the Word of God says. So meaning, ang word nga fakes, it is to attach or to connect. Amen? Amuning natabo diri ang gihingabot ni Pablo, ang mga Kristohanon, ang gihingabot ni Pablo, ang mga nagsimba kang Kristo Jesus. Pero directly, sino tingog ang iyang nabatian? Siling si Pablo, kinsa ka man Ginoo, siling si Jesus. Ako si Jesus, nga imong gihingabot. Laliman kasi na. Sa paghingabot niya sa mga Kristohanon, why Jesus nga may nagpakita sa iya. Pero sa dira nga di na siguro maagwanta ang kasakitan, si Jesus mismo nanaog sa iya. Kag ang Biblia mismo naghambal, ako si Jesus nga imong gihingabot. Because He has a attachment from the unseen God nga mao si Kristo Jesus. Palapakan ako na. Amo na ang Biblia ko lang taon na ton. The life of the church was not defined on secularism. Yes, seminars, activities, programs, money, nor great ability in a human intellect, but it depends to a living connections with the Lord Jesus Christ. Amo na nga sulti na kon, yes, of course, ang problema usahay sa mga Kristohanon, they look outside. Amen? Iya gipangita ang source sa gawas. Nga ang source, ara malang kang Kristo Jesus. Wisdom, knowledge, everything, the source is came from Jesus Christ. Ako nagtuo, ang Dios nga aton gisimba, bastante ni nga mag-provide sa tanan naton nga Panginoon. I really bless sa gitestimony sa aton utod. Upat sila kasipir ang nanagat, ang tulo nangariya og una sa iya. Siya way nangariya. Pagbatak sa tulo ka gitawag sipir, walay kuha. Pero sang siya na nangariya, halos tanan nga isda adto sa iya. Isa lang sila ka lugar sa giariyahan. Why? Kung may living attachment ka sa Dios, pakit-on ka sa milagro sa Ginoo. Hallelujah! That is the Word of God. Amo na nga mga kaigsunan, you must clear your attachment to the Lord. Amo ning gistate sa Hebrews chapter 12 sa verse 2, just fix your eyes to Jesus, meaning just put and attach your life to Jesus Christ. Amen. Nga, He is what the source. Diin pa man natin iplastar natin kabuhi, kung dili dira sa source. Amen. Let's say, for example lang, ini, nagsiga ang aton suga. Why ni nagsiga tungod sa personal naton nga power? Nagsiga ni kay nga may source nga giangutan ni. Amo ni ang aton kabuhi. Nga nag-exist ka, nga nagbarog ka, kay nga may giangutan ka nga source. Sino ni? Ang Diyos nga aton nga. Amo na nga usahay, ang prayer ni Warren ningon sa Ginoo, salamat kay nabuhi kami. Wala kami nabuhi tungod kami gikaon kami. Kundi nabuhi kami tungod sa imo. Tinuod na. Ang source sa kabuhi, way sa pagkaon, ang source sa kabuhi, ara kang Kristo Jesus. And that is what a living attachment or connection diha mismo sa Diyos. Amo nang ang Biblia nagambal, it is very clear that without a spiritual connections, there is no life at all. And if there is no life, no fruit at all. Amen? Way kabuhi kung wala ang source. Way kabuhi kung way si Kristo Jesus. Labaw sa tanan. Way bunga kung way kabuhi. Alang-alang, mamunga ang patay. Ang mamunga ang may kabuhi kag buhi. Nga nadawat niya ang kabuhi kag nangang nanginbuhi siya. Tungod kay may giangutan siya nga source nga mao ang tuod nga kabuhi. Kag nga nakapamunga siya kay nga it is because
Ang Biblia nagambal tungod kay buhi siya. Amen. Amo ng reason, everything is came from the source, which is Jesus Christ. Palakpakan na to ng Diyos. Amo ng word nga, fix your eyes to Jesus. Amo na nga siling pa niya sa John 15 verse 5, siling pa niya, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga, ang magpabiling kanako o ako diya kaniya, mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Without Jesus, there is no such thing as life, and without life, there is no such thing as fruit. Amen? Ang Biblia nagambal, initanan halini sa usalang ka source, wailain amo si Kristo Jesus. Palakpakan na ito natin. Kadayon, anong gihambal diri sa ikatulo? Fix means is to place in one direction. Amen. Is to place in one directions. Amo nang siling pa dito, fix your eyes to Jesus. Amen. One of the greatest hindrance to eternal peace, which is inner peace. Amen. Tingnan ko na mo katapad, may kalinaw ka ba sa sulod ni mo, brad? Amen. Eternal peace. Tong illustration na kon sa inyo, nga may usa ka gitawag event nga gihimo ang ilang gobyerno. Nanawagan siya sa tanan nga mga contestant sa pag-apil, labi na kon ang imo nga gitawag talento amo ang pagdrawing. Adto dito ang mga maayog yun magdrawing. Oh, si Marion apel ko no. Ang ilang nga gitawag tema nga i-draw ang peace. After mga 5 hours, gisubmit na ang ilang mga drawings through imagination sa topic nila about sa peace. May giplastar dito kag may gipakita sa gipilian na kinsa ang magdaog. May nagdrawing dito as globe, earth, it is the circle of the earth, dayon. May puti dito nga salampati sa ibabaw. Inga na, kay ang salampati, it is a pictures of peace, di ba? Dayon, gibutangan sa ubos, peace. Then, ang second contestant, gidraw dito nga ang mga rebelde kag military nagaksanay, nagako sila. Nakita po dito ang tanan nga mga grupo sa religion nag-upod, naggunitay sa kamot. Nakita dito nga ang mga anak kag inahan, imo makita, they're what one family. Dayon may ngalan dayon sa ubos as peace. Basta kay gi-illustrate nila ang kalinaw according sa topic nila. Sa daghan nga mga drawing, may nakapa-attract dito sa governors nga maogyod ang nagdaw. Ang iyang gidrawing, ang lubing nga daw mabali na tungod sa kakusog sa hangin kag uwan. Amo tong pinaka-unique kag lahi sa tanan nga drawing. Dito sa ubos kay ara man sa pangpang, perti kadagko kay sa mga balud nga nagpungasi sa drawing niya. Pero ang nakapa-attract dito tungod kay dito sa ubos sa bato, may duwa dito kalanggam nga nagsige og awit. Ingan. Kagdayon gibutangan og peace. Siling siya amo ni ang nagdaog. Kay ang tuod nga kalinaw amo ni. Nga bisan luyo sa mga problema, luyo sa shikining sa kabuhi, bagyo man kag unos, pero sa gihapon malinawon ang imong kasing-kasing. Amo ning tuod nga kalinaw. Kag amo to nagdaog. Ay na bang imo katapad? Mao ba ni nga kalinaw ang naan nimo? Ambot kahakon. Managat
ang bana nga way kuha. Malinawon ka ang asawa. Malinawon ka ang asawa. Amen. Ambot kahapon way may girimit ang bana, malinawon ka ang asawa. Amen. Di ba do makasiling ka? Yes. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. Yan. Ang Biblia nagambal, one of the greatest hindrance to eternal peace which the Christians encounters is the common habit of living to mix the sacred and the secular. To mix worldly and spiritual. Amuni ang makapaguba sa inner nga kalinaw. If you mix between the secular and the secret, then the inner peace will go beyond. Amen? Amog yun ni ang number one nga hindrances. Labaw sa tanan, kung puros na lang kamo busy, dira sa sulod sa balay. Amen. Amo na nga hantod, musiling na lang din ang mag-asawa. Ang una magtingog, mo'y maglungag. Tungod, grabe na ka-busy. Nga bisan sa paglungag, magtulod-tulod na. Yan. Sagisaka na ang ilang balay. Sa usa ka rapist nga may diferensya sa ulo. Girip ang asawa. Grabing syagit sang asawa. Ang bana, wag yun nagtingog. Pagkahuman, nanaog ang rapist, ang asawa ni syagit, nga anong wa ko nimo gitabangan? Ingon ang bana, ikaw maglungag. Sometimes, daw masiling ka, daw natural lang, pero inablang kung busy na kamutanan sa sulod sa balay, then the eternal peace will go beyond. Daw madula na ang malinawon at is nga panagpuyo ug pagkabuhi. Because you mix between the secular and the secret. Amen. Labaw sa tanan, kung dili nimo siya ma-divide sa insakto nga pag-divide, hindi nimo ma-manage ang imo nga time sa insakto nga pag-manage. Ngaman, you have many disturbances of the mind. Although Kristohanon ka, pero may mga disturbances sa imo heart, sa imo nga mind, may mga choice nga maglambot sa imo kabuhi. Kinsa ang imo i-priority kag unahon? Diba? Tinood na, dili. So may struggle ka na. Kung may struggle ka, anong nadula? Ang kalinaw na. Because you have struggle. Amen? Amen ba? So, the word fix means is to place in one direction. Kabalo ka mismo magplastar. You must place only in one direction sa kabuhi nimo. Amen. Kaya amo ni ang problema, like say sa Ezekiel chapter 22 verse 26, silang padre, gisupak sa mga pare ang akong balaod o gipasidadan ang akong balaang mga butang, managsama alang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balaan, ang hinlo ug dili hinlo, ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw igpapahulay sa ingon nga pagi, wala ako tahura sa katawan sa Israel. So the mix between what is secular and what is sacred. Amen. Kag amo ni ang problema sometimes, ang kalinaw mo depart sa life naton, it is because may struggleness na ta sa kabuhi. Amen. So dili gusto ang Dios nga may struggleness ka sa kabuhi. Kag balikon na kon, amo na hinungdan nga ang tagsa ka panimalay imo makita unlang taon na ton, why na arrangement kag system ang ilang kabuhi. And you know, I really appreciate and bless
bisan pa man imo makita sa utod naton sa iyang testimony gaina, sa mga pagtudlo naton may nakuha sila. Amen. Silang paniya, iyan nagisunod ang style namon, pabantayan sila, kumprahon na nila daan ng ilang kinahanglan. So nakita na nila ang progress po sa ilang kabuhi nga anam-anam. Amen. Kag amo na ang starting point nga ang Dios i-arrange niya ang kabuhi naton. Pakpakan naton ng Dios. Amen. Magatindog tatanan diha sa Ginoo. Ini nga aton gitun-an, this is part pa ni sa introductions naton sa word nga fakes. Amen. Ang Biblia naghambal sa kabuhi naton nga mga Kristohanon. The word fix, una, aton klaruhon aton kabuhi. Because ang word nga fix is to refer what is broken, to make sure and clear. So, mintras ari ka pa sa sininga kalibutan, klaruha ang imo kabuhi. Kagway, iban nga pakadtuan nga may assurance ang kabuhi nimo, isa lang, kay Kristo Jesus na. Ini nga kalibutan, way kasiguruhan nga may gi-offer. Pero sa Dios, ang kasiguruhan ara sa iya. Amen. Although makasiling ka, daghan ka og benefits, pero inatanan, dirila na sa yuta. Ang pinaka-importante, ang assurance sa imo nga kalag. Amen. And then the second things, let us fix our eyes to the things that cannot be shaken or moved. Ang hindi mairog kag ang hindi mauyog, si Kristo Jesus lang. So as being human, mga mahuyang ta nga klase sa mga tao. Amo ganin ang Biblia naghambal, di gyud naton pagsaligan ang aton kaugalingon. Siling pa sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart. Amen. And lean not with your own understanding, meaning ayaw gid pagsalig sa imong abilidad. Ayaw pagsalig sa imong kapabilidad. Saligi ang Dios. Kay nga ang Dios nga imong gisaligan dili mauyog. Kag ang Dios nga imong naangkon magbarog siya hangtod sa kantoran. So brothers and sisters, let us fix our eyes to Jesus. Awitan nato ng Ginoo. Lord, madamo nga salamat Ginoo sa sini nga mensaheng imo gihatag sa amon. Tinuod o Dios ang imo mga promisa. Tinuod o Dios ang imo gisulti. Kag wala kami sang iban nga dangpan kag palapitan. Kinahanglan o Dios nga ang amon kabuhi na attach diha kanimo. Madamo nga salamat tungod kay ang provision, ang guidance, ang preservation, Lord, ini tanan nagahalin sa imo tungod kay ikaw ang source sa tanan Ginoo. Gani Ginoo, tabangi kami nga maplastar namon ang amon kabuhi diha sa imo. Ikaw ang Dios nga dili mauyog. Ikaw ang Dios nga may kalinaw. Ikaw ang Dios, hallelujah, nga nagahatag bisan pa man sa tanan namon nga panginahanglan. Lord, salamat. Malipay ka kung malipay kami Ginoo. Kaglabaw sa tanan, masakitan ka kung kami gisakit o Dios. Madamo nga salamat sa imo Ginoo. Hallelujah. Pagtabang sa amon kag sa sini nga kautuon o Lord, ang amon gi-lift up ang Dios namon nga buhi nga mao si Kristo Jesus. Madamo nga salamat Ginoo Dios. Hawitan ka namon, himayaon ka namon, Lord, sa sini nga kapuntagon. Madamo nga salamat. Hallelujah sa ngalan ni Kristo Jesus. Simbahon nato ng Ginoo sa sini nga kabuntagon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.